Sige po, patuloy po natin na palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy po, Lord, na pinupuri at dinadakila ka po namin sa araw na ito. Pagpalain mo ang iyong salita na aming mapag-aaralan, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod as your mouthpiece, Panginoon. Sinasabay po namin ang namang gawa at plano ng kaaway sa lugar na ito, Panginoon. Alisin mo po, Lord, ang spirit of confusion, Panginoon. Spirit of, Lord, yung disinterest, Panginoon, sa pakikinig, even yung spirito ng antok, Panginoon. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu. Buksan mo ang aming isipan, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ngayon po ay huling linggo na po ng buwan ng January. Tunay nga po na napakabilis ng panahon, ano? So, sa na linggo, February na, meron na lamang uli po tayong 11 months for this year ng 2025. Ang napupuna ko po, pinapabilis ng Panginoon ng panahon na ang bawat isa sa atin ay makikita na tumatanda na tayo, merong mga iba na umuuwi na sa langit. So sa panahon ngayon na pinabibilis ng Lord, ang inimpress sa akin ng Panginoon is dapat yung ating pananampalataya sa Panginoon ay mas lalo nating palakasin sa Kanya. Mas lalo tayong gumawa ng mga bagay na ikalulugod niya. Kaya ngayon po, sa araw na ito, ang topic po natin na pag-aaralan ay pinagmagatan pong Faith and Works, Living Our Belief. So ang key verse po natin para dyan is James chapter 2, verse 26. Ang sabi po dito, faith and works are like two wings of a bird. Both are essential to soar in the Christian life. Sa James 2, verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. So, sinabi po dyan sa pahayag na yan, ang introduction po natin, yun daw pong ating pananampalataya at yung ating gawa ay magkasama sila, parang pakpak ng ibon. Hindi mo pwedeng paghiwalayin kasi kagaya ng ibon, hindi siya makakalipad kung isa lang ang pakpak niya. So, faith and works, they complement each other. Tignan po natin na yung isang tao, naiisip niya, sabi niya, siguro sa taon na to mag-exercise ako kasi medyo medyo lumalaki. So siguro mas maganda makapag-exercise para yung katawan ko is gumanda. Pero imbis na mag-exercise, ginawa niya is panay ang kain niya. So ano po kaya ang mangyayari? Ma-achieve ba niya yung goal niya, yung naiisip niya na gusto niya maging maganda yung katawan niya, maging masculine siya? So, di ba po, hindi? Amen? So, ganun din po ang ating pananampalataya. Kung tayo po ay nananampalataya pero hindi po tayo gumagawa, yun po ay patay. Ang sabi po rito sa main points po natin, so sinabi po natin, faith and works cannot be separated from one another because it complements each other to reflect a genuine Christian life. So ang pag-aaralan po natin sa point number 1, faith alone is not enough without action. So sabi, faith is the foundation of our relationship with God, but genuine faith is always accompanied by action because belief without corresponding deeds is empty and effective. Yung pong ating pananampalataya sa Panginoon, yung po talaga yung pundasyon ng ating relationship with Him. Kasi sabi nga po sa Hebrews, we cannot please God without faith. So napaka-importante na tayo muna ay magkaroon ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon na siya ay namatay sa katubusan nating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay at naupo sa kanang trono ng Panginoon at tayo ay magkakaroon ng relasyon sa Kanya. Amen? So sabi rito, kung tayo rin, meron tayong pananampalataya sa Kanya pero wala naman tayong ginagawa,
So wala ring mangyayari doon sa pananampalataya natin. Sabi dito sa James chapter 2 verse 14, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them?" So parang sa salvation natin, ang Panginoong Jesus binigay sa atin ng Ama, ng God the Father, to bring salvation dito sa mundo. Pero kung ang salvation na yan ay hindi natin tinatanggap, kahit anong paniniwala natin sa Panginoon, anong pananampalataya natin sa Panginoon na tayo ay maliligtas, but we are not doing action by means of accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, then we will not be saved. Ganun din po, ang sinasabi rito, true faith produces works naturally. Kung tayo po ay nagkaroon na ng ugnayan sa Panginoon, yung pong ating gawa ay makikita, yung ating pong pananampalataya ay makikita sa ating gawa kasi magkakaroon po tayo ng transformed life, yung renewed life po natin. So ang sabi po dito sa verse 15 to 17 ng James, "Suppose there are brothers or sisters who needs clothes and don't have enough to eat. What good is there in saying to them, 'God bless you, keep warm and eat well,' if you don't give them the necessities of life? So it is with faith. If it is faith alone and includes no action, then it is dead." So kung meron po tayong mga nakikita na mga kakilala po natin or kapatiran po natin, nakikita po natin sila na nangangailangan sila or they need our help, they need our assistance because kulang sila financially. Kung halimbawa po ba sasabihin lang natin, "God bless you, bro." On that very point, hindi sila magkakaroon instantly nung katugunan sa pangangailangan nila. Kung halimbawa po merong isang may sakit, pag sinabi po natin, "God bless you, bro," pagpe-pray kita, while we believe na sa ating pananampalataya gagaling siya, pero meron pong kakibat na mga expenses yon, financial expenses, na yun na nilalapit sa atin ng ating mga kapatiran. So ano yung work natin doon? Yung work natin doon is we help them. We do not just pray for them. Nandun yung nananampalataya tayo na yung pinag-pray natin gagaling, pero syempre, kailangan tayong kumilos, kailangan tayong magbigay. Kaya nga sinabi rito ni James, anong saysay nung sasabihin lang natin na "God bless you, keep warm and eat well," kung hindi naman natin din sila tinutugunan o tinutulungan sa mga pangangailangan sa buhay. Kasi po ang panahon po natin nagbabago. Hindi po siya yung constant na kung ano yung ngayon, yung pa rin hanggang bukas at sa mga susunod na panahon. Ang example ko po dyan nung mga 1990, nung pag-graduate ko, mga hanggang year 2000, ang uso noon, di ba po, typewriter. Hanggang sa dumating yung technology, nagkaroon ng computer, nawala na yung typewriter, nawala na yung fax machine, napalitan ng email. Ako po nung araw, naisip ko, ayoko na mag-aral ng mga computer, okay na ako sa typewriter kasi mas mabilis, mas madali para sa akin kasi yun ay natutunan. Pero kailangan sumabay, kailangan kong sabayan yung pagbabago. Hindi ako pwede lang manampalataya na hindi ako mawawalan ng trabaho. I will have a job na patuloy kahit sa pagdaan ng panahon. Kaso yung nalalaman natin, na-obsolete yan napapalitan ng bago. So yung typewriter nawala, naging computer. Ganon din po sa ating pagninegosyo. Makikita po natin na kami noon sa marketing namin, sending of emails, okay na. Pero dumating yung time na hindi lang pala kailangan sa pagmamarketing mo, puro ka email. Gusto rin pala makita ng mga clients, ano ba itsura nung ka-email namin? Lalo na yung mga client namin wala sa Pilipinas. So kailangan namin silang pasyalan. So yun po yung nakikita na we have to do something. We have to work. Although we believe na hindi kami papabayaan ng Panginoon, the company will sustain, our job will continue. Pero if we will not do something para ma-complement yung faith namin, sa pananampalataya at sa paniniwala ko, hindi po sapat yung maniniwala ka lang at
mananampalataya. You have to do something. Kaya po, merong innovation na nangyayari. Ganun din po sa ating mga buhay. Sa ating pong pananampalataya, kailangan meron tayong gawa. May nakikita po sa atin. Ang sabi po, word of faith must be followed by acts of love. A genuine faith in Christ results in a change in a believer's action. Kung tayo ay totoong may pananampalataya po sa Diyos, may pagbabago na makikita po sa ating buhay. Tayo po mga Kristiyano, mga sumasamba sa Panginoon, hindi po uubra na pagka Sunday, mabait tayo, nakikita po tayo rito sa church. Pero Monday to Saturday, iba rin po yung ginagawa natin. Hindi po yun yung totoong renewed Christian life. Man sabi po, nakikita po sa ginagawa po natin, yung words of faith must be followed by acts of love. Meron tayong problema kunwari po sa ating pamilya. Hindi po uubra na wala po tayong gagawin to solve our problem. Kasi the problem will remain a problem at madadagdagan po yan kung tayo po ay walang gagawin. So, bilang mga tatay, sa amin po, for example, pagka nagkakaroon po ng problema sa amin, sa bahay po, I have to do something, I have to take action. Kasi hindi pwede na wala lang, hindi okay, ganon. Kasi it will not solve the problem. Dadaan ng panahon, tatakbo ang mga araw nang hindi solve ang problema, nagkakaroon lang ng friction sa family. Ang mga anak, nagkakaroon ng distance, hindi makipag-usap sa magulang ng maayos. Kasi syempre, ang parents, ako, pagkagalit, nadadamay. Mainit ang ulo mo. Pagka kinausap ka ng anak mo, pati sila nadadamay sa galit. So, which is wrong. Kaya po dapat tayo po bilang mga Kristiyano, kung meron pong mga concerns, may mga issues na nakikita po natin sa buhay or sa family po natin, we have to do something. Hindi po tayo uubra na nananampalataya ako that God will work in our family, God will restore our relationship, God will solve our problem kung hindi po tayo kikilos. Kasi kailangan po ng point of contact. Meron po tayong gagawin talaga. So example po rito, ayun po, yung nasabi ko na nga po na kung meron lumalapit sa atin at nangangailangan ng tulong, it is not enough that we just say, bro, God bless you, I hope God will provide for you. Although God is the source of everything, but we are used, we are the instrument of God to share the blessings to others. Napaka privilege po natin na mga businessmen na narito ngayon sapagkat ang pagpapala ng Panginoon ay pinadadaloy sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? Amen po? Amen. So, sabi po rito, sa application po natin, evaluate po natin yung buhay natin sa ngayon. Baka po meron tayong mga actions, baka po meron tayong mga nagagawa na hindi po naka-align sa pananampalataya na nais ng Panginoon. Di ba po sa mga previous teachings na napakinggan po natin dati, dapat ang ating po mga plano in business or in personal life, it must be aligned with God's purpose because our purpose is to give glory and honor to our God. Amen? Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Sa number 2 po, works without faith are meaningless. So yung una po, ang sabi dito, faith alone is not enough without action. Yung number 2 naman, works without faith are meaningless. So parang sinasabi rito, gawa lang tayo ng gawa pero walang pananampalataya. Parang gawa ka ng gawa pero walang direksyon kung ano yung pinaggagawa natin. So while works are essential, they must be motivated by faith in God. Not an attempt to earn His favor, but our works are a response to God's grace and not a replacement for it. So ibig sabihin daw po, yung pong ating mga ginagawa, yung po yung ating tugon doon sa pananampalataya o doon sa pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi po siya pwedeng magkabaliktad. Hindi po pwede yung gagawa ako ng gagawa, I will work, magtatrabaho ako para pagpalain ako ng Panginoon. Hindi po ganon. Tayo po nagtatrabaho sapagkat
pinagpapala po tayo ng Panginoon. Yun po yung ating response doon sa favor, sa grace na ibinibigay sa atin ng Lord. Ang sabi po rito, wag po daw tayo na maging katulad ng mga Pharisees doon sa kwento sa Matthew, na 'di ba po ang mga Pharisees, sila po yung mga teachers of law, sila yung nagtuturo sa mga tao noon. So halit ang sabi sa Matthew 23 verse 4, they referring to teachers of the law and the Pharisees, they tie on the people's backloads that were heavy and hard to carry, yet they are not willing even to lift a finger to help them carry those loads. So parang sa buhay po natin ngayon, yung ang interpretation ko po diyan is parang yung legalist or yung sumusunod lang tayo ng sumusunod, pero inaalam natin kung ano yung gusto ng Panginoon, inaaral natin siya, pero hindi natin siya iginagawa sa ating buhay. Diba sabi po ang tunay na pagbabago, ang tunay na nananampalataya sa Panginoon at tumatanggap sa Panginoon, yung po ay nakikita, na nagmamanifest po yun, nakikita po sa ating gawa. Amen? Amen? Amen. Baka tulog na po kayo. So, sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So, yung pong point ng katuruan po natin ngayon is nakapokus po siya sa pananampalataya doon po siya umiikot doon sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pong kaligtasan, sa ating pong mga nangyayari sa mga businesses natin. Hindi po tayo nagtatagumpay, hindi po tayo nagkakaroon ng kaligtasan because of our good deeds. Ito po ay nagkakaroon po tayo ng kaligtasan because this is a gift from God. Ang sabi nga po kung ang kaligtasan po natin o kung yung katagumpayan po natin sa ating mga business ay bunga ng ating katalinuhan at pagsisikap, mawawalan po ng saysay yung salitang faith. It will become a meaningless word. Kasi sasabihin po natin, ay naging matagumpay ako kasi nagsikap ako. Nakapagtapos ako ng pag-aaral na ganito ang grado ko with high honor because nag-aral akong mabuti. Hindi po ganon. Whatever we have right now, lahat po yan ay pagpapala ng Panginoon. Kung tayo po ay nagiging matagumpay sa ating pagninegosyo, yan po ay bunga ng pagpapala ng Panginoon sa atin. Tayo binibigyan niya ng wisdom, ng intelligence, ng katalinuhan. Kasi kung sa sariling sikap lang natin, ako nananampalataya po ako, in my own capacity, I cannot survive our business. Kasi hindi ko naman talaga kayang gawin lahat without the help of God. Kaya nga po ang sabi ni Jesus noon, ang mga pinipili niya, yung mga hindi aral. Kasi He wants na mapahiya yung mga nagmamatalino, yung mga nagmamagaling. Kaya everything really belongs to God. Hindi po sa atin yan. Even yung mga wealth na meron po tayo, yan po ay pagpapala ng Panginoon. Di ba nga po ang sabi, ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Tayo ay ginagamit na instrumento lamang. So, ang example po is, para pong yung isang puno na kung titignan po natin yung mga artificial trees na naka-display, yung mga nakatayo, parang kung titignan po natin, parang matatag siya, parang strong. Pero ang sabi rito, kung yan ay artificial, nilagay yan, walang ugat yan. So, although it may appear strong for a time, but it will eventually fall because it lacks foundation. So, ganun din po sa atin. No? Napakahalaga po nung tayo po ay kumikilos, tayo po ay gumagawa. Base po sa pananampalataya po natin, base po sa mga naririnig nating turo at salita ng Panginoon, so that we will give glory and honor to our Lord. Amen? Sa number 3 po, maiksi lang po ito. Faith and works work together. So, ibig sabihin po, yung pananampalataya at yung gawa, sila po ay
magkasama. It works together. So faith and work are inseparable. Nasabi ko na po yan. But work demonstrates the authenticity of faith. And faith gives meaning and direction to work. So together, they reveal the transformative power of the gospel in our lives. Example po rito na binigay is yung si Abraham. Si Abraham, di ba po naging anak niya si Isaac, matanda na siya. Nagkaroon siya nagkaroon siya ng doubt. Di ba sabi, paano ako magkakaroon ng anak, matanda na ako. Pero nung kinausap siya ng angel of the Lord, yung faith niya nakita, sumunod siya na, hindi, magkakaroon ka ng anak. Yung descendant mo with your wife kay Sarah, diyan ang flow, hindi doon sa kay Ishmael. So ibig sabihin, nung yung pananampalataya ni Abraham, binigay niya sa Panginoon, doon nag-flow yung blessing, doon nag-flow yung pagkilos ng Panginoon. Ganon din si Rahab. Nung pumunta yung mga spies doon sa kanila, 'di ba hinahabol, naisip ni Rahab at tinanong siya, pwede ba kami rito? Tapos pumunta yung mga humahabol sa kanya. 'Di ba niligaw niya yung mga humahabol sa kanya. So yung ginawa na yun ni Rahab, nagkaroon siya ng pinakita niya na yung pananampalataya niya. Sabi niya doon sa mga angel, basta't huwag mo ako at ang pamilya ko kasama sa mga gugunawin ninyo. So ganun po kaimportante po yung faith at saka work. Dapat po lagi sila magkasama, hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Ganun po sa ating trabaho, sa ating po mga business, we always have to work, we always have to have faith with the Lord. Amen? Amen? Amen. Parang tulog na po kayo Inaantok po ba kayo? O inaantok kayo sa boses ko? Ano number na ba tayo? Okay, sige po. So, isipin po natin na sa ating pong buhay, sa application po, punta na tayo sa application. Ang sabi po rito, identify areas where you can combine faith and action. So isipin po natin sa area ng buhay natin, paano po natin mapagsasama yung faith and action. Halimbawa po, pag-share ng gospel, pag-serve sa ating kapwa, pagbibigay sa ating kapwa. Minsan kasi naiisip lang natin na parang faith is enough, okay na yan, basta ako nananampalataya ako sa Lord. Whatever happens, kung ano gusto niya, yun na yun, sunod na lang ako doon. Pero nakakalimutan natin na meron sa ating pinapagawa ang Panginoon. Meron sa ating may reason bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Hindi yung pinagpala ako ng Panginoon kasi gusto niya maging ganito ako, gusto niya maging matagumpay ako sa pagbibusiness. Ang lagi nga po sinasabi, ang lahat po ng meron tayo, ang lahat po ng katagumpayan na natatanggap po natin, ang lahat po ng pagpapala na meron tayo is not for us. It is intended not to be contained in ourself, but it is intended to be shared to others. So sa number 4 po, faith and works reflect Christ to the world. Okay, so sabi po, our faith is not just for personal salvation, but for revealing Christ's love and power to the world. Works rooted in the faith shine as a testimony of God's goodness. So, ang sabi po rito, yung pong ating kaligtasan, tayo po ay nagkaroon na ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa Panginoon. Ito po, ang ating pong tungkulin, ibahagi naman din po natin ang mabuting salita doon sa mga iba na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Parang nung tayo dati, wala pa tayong kaligtasan. Someone has shared to us the good news. Someone has shared to us salvation. That is why tayo po ay tumanggap ng kaligtasan. So it is our task also na ibahagi din po natin yung kaligtasan na natanggap po natin. So si Jesus po, he himself modeled and showed the balance by living a life of faith in the Father and demonstrating the faith through His works.
'Di ba po si Jesus, siya po nung sinabi sa kanya ng Panginoon, ng Ama ito ang pagdadaanan mo, ito ang sasapitin mo. Pero kailangan mong gawin 'yan kasi I am sending you to bring salvation to the world. Sinunod ng Panginoon 'yon dahil meron siyang pananampalataya. Pinakita niya yung balance between his faith and yung work na gagawin niya. Kasi kung hindi niya gagawin, hindi magkakaroon ng kaligtasan ng bawat isa. Ang sabi po sa Matthew, in the same way, your light must shine before people so that they will see the good deeds that you do and glorify your Father in heaven. Kaya po sa atin, inaasahan po ng Panginoon na makikita po niya sa buhay po natin yung yung Christ-likeness, makikita po niya sa atin that we are also sharing the good news, we are reaching for people upang mas marami pa pong makakilala at magkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen. So, sinasabi pa po rito, sa Ephesians chapter 2 verse 10, God has made us what we are. And in our union with Christ, Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. So yun na pala, pagka-create pa lang sa atin, yun na yung task na inaasahan sa atin ng Panginoon. Ang example niya rito, to illustrate po, yung kwento nung Good Samaritan. Di ba po, merong isang tao na naglalakbay mula sa Jerusalem papunta ng Jericho. Kaso yung ninakawan siya, tapos nagkasugat-sugat siya. May dumaan na isang priest, pero nung nakita siya, iniwasan siya. Sumunod na dumaan yung Levite. Nakita rin siya, iniwasan siya. Pero itong isang Samaritan na to, nung nakita niya yung tao na yon, dinala siya sa pagamutan, sa inn. No? Dinala siya sa isang inn, tapos pinaalagaan siya ron. Ang sabi niya ron sa nagbabantay, pakibantayan mo itong tao na to, ako magbabayad, kung kulang pa yan, just charge it to me, pagbalik ko, babayaran ko. So doon po sa kwento po na yon, sino po sa palagay po natin, sino po yung merong talagang makikita na pagsunod at gumagawa ng naayon sa kalooban ng Panginoon? Di ba po yung Samaritan? Amen? Oo. Ang sabi po kasi dito, yun po yung pagmamahal. We have to love our neighbor. We have to love them dahil pinapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 27 ng Luke chapter 10, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. So yun po yung ibig sabihin. We have to demonstrate, we have to share our love sa ating pong kapwa upang mapakita po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? So ang application po natin, be intentional about doing good works in your community. So depende po kasi minsan gumagawa po tayo. Yung po bang paggawa po natin ay ano po yung motive ng ating puso? Sa ating pong community, gumagawa tayo ng mabubuting bagay. Sana po yung pong ginagawa po natin is not just for the sake of doing it na parang makikita nila, oy si brother ganito, mabait yan, tumutulong yan, nagbibigay yan. Malalapitan mo yan. Pero sana po, ang motibo po, ang intention po ng ating puso is we are doing that because we love the Lord. And we just sharing the blessings that we have given, that God has given us. Kasi po yun ang purpose natin We have to live in a way that causes others to glorify God through our faith and deeds. Kahit po hindi po tayo makapagsalita ng makapag-utter ng word of God, pero meron po kasing mga tao na ang tinitingnan po yung ginagawa po natin. Paano po tayo nabubuhay? Meron pong syempre may mga critics po na tinitignan ka, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, pero ano ba yung buhay mo?
versus dun sa isa na hindi man siya nakakapag-share, pero yung buhay naman niya is nakikita na talagang siya ay isang tunay na Kristiyano. Pero mas mainam po talaga na we do both. Nagbabahagi ka na ng salita ng Diyos and at the same time nakikita pa sa gawa mo. Hindi pwede yung, kasi yun po yung ano natin yun po yung ultimate task po natin is to share the Word of God. Hindi po tayo pwede na hindi po magsasalita, hindi tayo magbabahagi ng Word of God. Amen? Ayun lang po, pupunta na po sa conclusion. Maigsi lang po ito. Ang sabi po, number 1, faith alone is not enough without action. Okay? Yung po yung number 1 natin. Hindi po tayo pwede na we have faith but we lack action. So number 2, works without faith are meaningless. So kahit po tayo ay gumagawa pero wala naman po tayong pananampalataya, hindi rin po siya pwede. So faith, number 3, faith and works work together. Magkasama po yan. It demonstrates that faith and works cannot be separated from one another because they complement each other. And number 4, faith and works reflect Christ to the world. Kung pong tayo ay kumikilos po tayo base sa ating pong pananampalataya, makikita po yung it will reflect Christ dito po sa ating mundo. So, ganun po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Kumawit po muna tayo bago po tayo mag-pray. Into your hands, I can be with all I need for Patuloy po, Panginoon, dalangin po namin na ang aming pong pananampalataya sa iyo will grow stronger, Panginoon, base po sa mga pag-aaral po namin ng iyong salita, sa mga nababasa po namin at sa mga napapakinggan po namin katuruan mo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na hindi lamang po basta't mananampalataya kami, subalit, Lord, there will be works that will be seen in our lives, Panginoon. Sa aming pong mga buhay, Panginoon, sa buhay po ng iyong mga anak na narito ngayon, Panginoon. Ikaw po nakakabatid ng bawat sitwasyon nila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang negosyo, Panginoon. Lord, kung meron mang may karamdaman, meron mang may problema sa pamilya, meron mang problema sa negosyo, Panginoon, Lord, nananampalataya po kami that you will work in their midst, O God. Ikaw po ang kikilos, Panginoon. You will restore the broken relationship, Panginoon. You will heal, Panginoon, sickness, O God, and you will give solutions to the problem in their businesses, O God. Patuloy po kumilos ka sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, at patuloy po, Lord, ng aming isipan
ang amin pong mga plano, Panginoon, ay mai-align po namin sa iyong kalooban, Panginoon. Patuloy mong i-remind sa amin, Lord, na everything that we have belongs to you, Panginoon, and that it is you who gives us the ability to produce wealth, Panginoon. Kaya po ang patuloy na dalangin namin habang kami ay pinagpapala mo, habang kami ay nakakatanggap na masaganang pagpapala mula sa iyo. Remind us, Lord, to remain humble, Panginoon. Remind us, Panginoon, that the wealth that we have is not intended for us alone, but it is intended to be shared, Panginoon. Patuloy po, Lord, na ang mga narito ngayon, Panginoon, ay kumilos ka. Ipakita mo sa kanila, Lord, yung kamanghamanghang gawa mo, Panginoon, for you are not limited by distance, space, and time, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Ama. Patuloy po na itinataas po namin sa iyo ang buong linggo na darating, Panginoon. Ang lahat ng aming gagawin, pangunahan mo, Panginoon. Ang lahat ng aming iisipin, Panginoon, pangunahan mo. We cannot hide anything from you, Lord. Ang laman ng aming puso, ang laman ng aming isipan ay nababatid mo, Panginoon. Even sa mga concerns, Panginoon, na maaaring nakalimutan na namin, sa mga kasalanan na nakalimutan na namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, ikaw po ang mag-alis nito, Panginoon, sa aming puso. Create in us a pure heart, Panginoon. Create in us, Lord, a submissive heart, Panginoon. Ang nais po namin, Panginoon, ay magpasakop sa iyo. Ang nais po namin, Panginoon, ay maglingkod sa iyo, Panginoon, at malugod ka sa lahat ng aming gagawin. We entrust to you everything, Panginoon. We entrust to you our family. We entrust to you our lives. We entrust to you our work, our businesses, Panginoon. At patuloy po, Ama, na dalangin namin, malugod ka sa aming mga buhay. Salamat po, and we give you back all the honor, all the glory and praises, Lord, in Jesus' name. Nakatayo sa presensya ng Panginoon. Ating pagsasalihan ang katagumpayan ng ating pong Panginoon. Tunay po na walang imposible sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Palakpak po tayo sa ating Panginoon. Obviously, I'm not gonna live
all things through I Jesus. can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Oh, we shout. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. The best clap of praise para po sa ating Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Hello. Praise the Lord. Minsan pa sabihin natin sa ating katabi, we are blessed. Sige po, kung wala yung katabi, sabihin nyo pa rin guys. Dahil Sunday, next Sunday,